update sa mga damages na dulot ng El Nino at ang paghahanda para naman sa La Nina, ating alamin kasama si Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama, ang tagapagsalita ng Task Force El Nino. Asek Villarama, magandang tanghali at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali, Yusek Edu, Nina at sa inyo mga taga-subaybay. Asek, sa ngayon, gaano kalaking halaga na po ba ang pinsala na idulot ng El Nino pagdating sa sektor ng agrikultura at ano ang kaibahan nitong sa cost of damages mula ng nakaraang El Nino sa bansa? Opo, Yusek, kahapon po nagkaroon po ng meeting ang Task Force El Nino sa Camp Aguinaldo at dito nga iniulat ng Department of Agriculture na nasa 1.75 billion na po ang losses in terms of agriculture. Compared po doon sa mga nakaraang El Nino, strong and mature El Nino years, meron po tayong tatlo actually before this year. So 1997, 2009, at saka 2015. Yung 2009 po yung may pinakamalaking pinsala in terms of agricultural loss, nasa 17 billion. So compared to the figure we have now, it's 1.75 billion. Maliit pa po ito, pero syempre hindi po natin minamaliit yung impact nito sa mga magsasaka. So ang focus po natin sa Task Force El Nino ay matulungan po ang halos 30,000 na magsasaka na apektado sa 8 rehiyon para po mapunan o matulungan ang kanilang mga pangangailangan, lalo't na pinsala ang kanilang mga sakahan. Asek Joey, sa inyong monitoring, nasa ilang probinsya na po ang matinding naapektuhan ngayon ng El Nino at ilan po sa mga ito ang nadeklara na ng state of calamity? So, Nina, base dun sa pinakahuling monitoring ng Task Force El Nino, nasa 67 provinces. So, iba't iba ang nararanasan nilang level ng El Nino. So, meron nakakaranas ng dry spell, dry conditions, at saka drought. Pinakamataas doon sa 67 yung nakaka-experience ng drought, which is 30 provinces. In terms of regions, 8 yan, Region 1, 2, 3, 4A, 4B, 6, 9 at saka 12. Yung mga nagdeklara ng state of calamity, as of the latest NDRRMC report is 6, pero I understand meron pang isang bayan sa Albay na magdedeklara. So 3 po sa Occidental Mindoro, yun yung San Jose, Magsaysay at Looc. Sa Oriental Mindoro, yung Bulalakaw at saka Mansalay. Zamboanga City yung isa at yung inaantabayanan pa, although ulat na magdedeklara sila, yung Pio Duran sa Albay. Alright, Asek Joey, para sa kaalaman lang po ng ating mga manunood, gaano po ba kahanda ang pamahalaan, ang gobyerno, both in the national and local levels, pati na rin ng mga komunidad po natin para dito sa magiging impact or epekto nga ng El Nino? Alam natin merong global trend ngayon na yung usong ngayong ginagawa sa ibang bansa, yung anticipatory actions para sa climate crisis. So ano yung mga paghahanda, gaano kahanda kumbaga ang Pilipinas para dito sa El Nino phenomenon? Opo, magandang tanong yan, Yusek Edu. So, bago pa man maranasan ng bansa yung strong and mature El Nino noong January at February, ay naghanda na po. Iniutos na po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Na maghanda po ang lahat ng ahensya ng gobyerno para po ma-mitigate po ang impact or effects ng El Nino. So, multi-pronged po yung approach. As I've been saying, meron pong prevention, merong intervention, at may mitigation po. So, malaking tulong na po yung prevention or preventive measures na nagawa bago pa man yung onset ng strong and mature El Nino. So, nandun na po yung pagsasaayos ng irrigation canals, pati yung mga small irrigation systems, pati po yung paghahanda o pagtuturo sa mga magsasaka ng iba't ibang farming strategies, pagdidistribute ng mga high-value crops at yung mga drought-tolerant or drought-resistant po na punla ng palay para po makapaghanda. Pero as we keep saying, kalikasan po ang kalaban natin. So meron po tayong
hindi na-foresee na mangyayari. So yun po, doon po pumapasok yung intervention measures at saka yung mitigation measures na isinasagawa doon sa mga apektadong probinsya ngayon. Alright, Asik Joey, follow-up lang. Ayon kasi sa Pag-asa, humina daw ang El Nino ngayon sa bansa. Are we expecting na bababa na ang bilang ng mga apektadong lalawigan? So ngayon, Yusek Edu, humina na nga siya pero the next 3 months are critical. So may 3 buwan pa po tayong bubunuin. Hindi po tayo pwede maging kampante sa ngayon kasi papasok din naman yung summer season. Hindi pa po dinideklara officially kahit nararanasan na natin yung init. So meron pa rin mga probinsya na maaapektuhan. In fact, dun sa projection ng Pag-asa, itataas pa nga to mid-70s yung probinsya. Mga 76 pa po ang pwedeng maapektuhan na probinsya in varying degrees in the next 3 months. So hindi po tayo dapat maging kampante, bagkus dapat tayo ay maging handa at maging listo. At dapat po tayo ay patuloy na magtipid given the limited resources we have para po malampasan po natin yung pinakamatindi na pwedeng maidulot ng El Nino phenomenon. Okay, Asik Joey, may mga natatanggap na po ba kayong report ng mga health-related concerns dahil sa El Nino? At ano po ang hakbang ng Task Force El Nino para naman sa Information Dissemination Drive tungkol po dito? Opo, no. In terms of yung related health conditions na kaakibat ng El Nino, wala pa pong outbreak level na naitatala ang DOH. Although last week kasi nakapunta ako sa Occidental at Oriental Mindoro at may napabalita na diarrhea cases o mataas na diarrhea cases sa Paluan, Occidental Mindoro dahil sa kakulangan ng maiinom na malinis na tubig. So masusing binabantayan ito ng Department of Health para hindi nga po umabot sa outbreak level at handa po ang public hospitals at public institutions not just to render medical service po para sa mga maaapektuhan pero po pati po yung kuryente po sa mga public hospital ay sapat po para tuloy-tuloy po ang operasyon sakaling hindi o sakaling magkaroon nga ng outbreak na mga sakit dulot ng El Nino. Pero in terms of the information campaign po, paulit-ulit pong pinapaalala ng Department of Health lalo na po sa may mga kasamahang chikiting at saka senior citizens sa kanilang mga tahanan na bantayan po palagi ang kanilang kalusugan dahil nga po tumataas po yung incidences ng heat stroke at heat-related illnesses pati na po yung waterborne diseases at saka vector-driven diseases. So ongoing po, pagtingnan po natin ang social media pages ng Department of Health, pati po sa field ay nagpapakalat po ng impormasyon ang ating public health officers para po maging informed at manatiling mulat po ang ating mga kababayan in terms of yung mga issue na related sa kalusugan. Alright. Asik, kabilang sa mga measures para maibsan ang epekto ng El Nino ay ang paglalagay ng deep well sa iba't ibang lugar sa bansa. Pakibigyan po kami ng detalye dito at saan mga lugar po ba ito ilalagay? Opo, Yusek Edu, dito sa Metro Manila, meron actually 137 deep wells na on standby sakali pong bumaba po ang water pressure o magkulang po ang supply ng ating tubig in the coming months. So, nakalocate yan sa Quezon City, meron sa San Juan, meron sa Marikina, meron sa iba't ibang lugar o bayan sa Rizal Province. So, ito po ay contingency measures na in place na bago pa man ang onset ng strong and mature El Nino. So kung sakali nga pong magkaroon ng water crisis, ayun po ang magiging backup po o solusyon. Meron din pong mga tinatawag na package treatment plants na may access po ang East and West concessionaires sa Metro Manila po. Ito po yung mga facility na naglilinis ng wastewater para po magamit uli yung tubig. At bukod po dun sa deep well na nabanggit ko, ay pwede pong pagkunan po ng tubig yon sakali pong bumaba yung level sa Angat Dam. Okay, sa ibang usapin naman, Asek,
Ano naman po ang mitigation efforts ng pamahalaan dito naman sa kabilang banda ng El Nino, no? Yung posibleng maging epekto naman ng La Nina sa bansa? Opo, Nina, no? So basis dun sa latest weather advisory ng Pag-asa, may 55% chance na mag-shift yung climate phenomenon to La Nina. So babantayan po natin yan bandang June, July, August or July, August, September. Pero pagka supposing nag-shift nga po sa La Nina yung sitwasyon, yung first 2 to 3 months po ay hindi po yung matinding bagsak ng ulan ang aasahan natin, kundi more or less the same conditions that we are now experiencing during El Nino. So ibig sabihin, below normal rainfall pa rin ang matatanggap natin sa first 2 months sakaling humantong sa La Nina. So base din sa executive order na nag-reactivate at nag-reconstitute sa Task Force El Nino, nakasulat din doon, nakasaad doon, ipinag-utos ni Pangulong Marcos na paghandaan din ang La Nina. So kung sakaling maging La Nina nga, Task Force El Nino din ang mag-oversee ng efforts. So in terms of efforts, syempre alam naman natin kapag matindi ang buhos ng ulan o may pagbaha ay nandyan po yung evacuation efforts, nandyan din po yung pagtingin sa mga landslide at mudslide prone areas. So on the part of DND, OCD, and the RRMC po, yun po ang tinitingnan yung hazard mapping po para matukoy po kung ano yung magiging flood prone areas. At syempre katuwang po ang DSWD din, hinahanda po yung tulong in terms of food and daily necessities at saka yung water sakali pong magkaroon ng evacuation dulot ng matinding pagbuhos ng ulan. At isa pang bagay, no, kasi sabi mo nga, Nina, kabaliktaran po yung La Nina ng El Nino. So kung sakali pong bumuhos talaga yung matinding ulan, meron naman tayong excess water, di ba po? So pinag-iisipan na rin po ng Task Force El Nino kung paano po maiipon o mai-impound yung mga tubig. Siyempre po, ang National Irrigation Administration, meron siyang ongoing projects for impounding reservoirs para maipon po yung excess rainwater. Meron din pong maliliit na catchment systems na binubuo o isinasagawa ngayon. Actually, MMDA, meron silang catchment system design na ipapakalat sa Metro Manila LGUs, sa 17 LGUs para po makaipon ng rainwater. Si Yusek Edu can better explain po yung Project Lawa na although it's for livelihood, pwede rin pong gamitin yung Project Lawa po para po maka-imbak o makaipon ng tubig, whether for daily use at saka for aquaculture. So yan lang po yung ilan sa mga paghahanda naman sakaling mag-shift po sa La Nina yung weather phenomenon o yung climate phenomenon. Yes. Asek, alam natin very crucial ang magiging role ng mga local government units dito sa climate change resilience and response. No? So, kamusta yung ating coordination ng ating task force sa mga local government units? Opo. Bagamat po yung Task Force El Nino ay 6 principal agencies yung nangunguna, katuwang natin talaga yung lahat ng sangay ng gobyerno, particular po din yung DILG para po mapaabot sa grassroots level kung ano po yung tulong, pati na rin yung messaging po na kailangan maipaabot para po hindi po humantong sa sakuna ang sitwasyon. So, nakikipag-coordinate po, masusi pong nakikipag-coordinate ang Task Force El Nino sa pamamagitan ng DILG sa mga local government units po para po maipaalam po ang sitwasyon at kung paano po maaabatan po yung posibleng maging negative impact ng El Nino at La Nina kahit hindi pa po humahantong sa ngayon. So, palagi pong nagko-coordinate, pati nga po ang Department of Agriculture, kaya po naaabot. Alam natin yung plight ng mga magsasaka dahil po talaga hindi lang national level po ang nag-oversee o nagtitimon po ng mga interventions po, kundi po mahalaga talaga na bumaba tayo sa grassroots level para po maabot at makausap natin ng mga apektadong tao sa mga barangay at sa mga bayan sa mga probinsya.
That's really great to know, ASEC Joey. Maraming salamat sa inyong oras. PCO Assistant Secretary Joey Villarama, ang tagapagsalita ng Task Force El Nino. Maraming salamat, Nina. Maraming salamat, Yusek Edu. At maraming salamat muli sa pagkakataon.